Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan po mga kakimpaw sa pag-back out at pagbuhos lang naman po ng saklolo kay Chinita Princess. So natulala po ang lahat kasi nakakaiyak po talaga yung ginawa por Kim Chu na suporta. So mamaya pag-uusapan natin ang tungkol dito. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Gilda Floresca. Sabi niya, Ma'am Dries, I think it's about time for Kim to give a lesson lahat ng mga bashers. Kasi everyday meron akong nababasa mga panglalait kay Kim. Kung minsan parang napakaliit at parang basura ang tingin nila sa kanya. Tama na, sobra na ang panglalait nila at tungkol sa pagbanta ng buhay niya, dapat ipablotter ni Kim ang pangalan ng taong iyon. Hindi sila titigil pangbabash kay Kim kung hindi bigyan ng leksyon. So tama po kayo dyan, Ginang Gilda Proresca, no? So dapat po talagang bigyan ng leksyon lalo na po yung na-flex ko po sa inyo kagabi na kung saan ay RIP daw kay Chinita Princess. Ito po marahil ay komento sa live po ng It's Showtime kasi may nababasa nga po ako doon na mga ganyang comments. Sinusugod po nila si Chinita Princess mga kakimpaw na para bang wala na silang magawa sa buhay. So mainam siguro na ipablotter nga po ni Kim Chu or ireklamo niya or ipatrace niya mga kakimpaw yung pangalan ng nagsasabi noon dahil hindi po yun maganda mga kakimpaw. Nakakaalarma po na sabihan si Kim Chu ng RIP na para bang may pagbabanta sa buhay ni Chinita Princess. Kaya sana po ay makarating yon kay Kim mga kakimpaw. At tungkol naman po doon sa mga nanglalait nang babatikos kay Kim Chu araw-araw, wala po tayong magawa dyan, Ginang Gilda Floresca, kundi manahimik na lang kasi kung papansinin at papansinin po natin ang mga pambabatikos na yan, hindi po matatapos ang issue about kay Chinita Princess. And kusa naman po yung mawawala mga kakimpaw. Kita nyo ngayon, medyo hupa na, 'di ba? Pero nung mga nakaraan, grabe, sobra po talaga. Kaya naman, kalma lang po tayo at mapagtatagumpayan din ni Chinita Princess ang pagsubok na ito. So maraming salamat sa inyong komento. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan. Eto munang good news about kay Kim and kay Paula Avellino na kung saan ay milyon po pala talaga ang binagsak ng Kim Pao International para lamang po maiboto at maipanalo si Kim or si Paulo alinman po sa kanila mga kakimpaw. So narito po yung breakdown. Sabi nga po dito, for transparency here is our current update for SDA voting for Paulo. Thank you to all generous members of KBI, especially to our very generous and thoughtful Team US. We all appreciate your kindness and support. So grabe, nakakaiyak po mga kakimpaw yung breakdown nila dito. So ayun nga dito, voting schedule for SDA Paula Avellino. So June 18, drop 100K, 5,000 votes per Kim. June 28, drop 100K ulit, 5,000 votes per Pau naman. Then July 5th, 100K, 5,000 votes per Kim. July 28, 200K, 10,000 votes per Pau. And July 13, 500K, 25,000 votes per Pau. So kung susumahin natin to mga kakimpaw, abay 1.1 million ata to. Sabi pa dito, we also provide 15K every other day for our TL and members to buy votes in the app for Kim and Pau. We provide incentives to members who do the voting daily. It's more effective that way and we can also monitor the progress. We appreciate everyone's effort and generosity. Grabe, nakakaiyak naman yung suporta nila. 1.1 million yung mga nagastos nila mga kakimpaw at iba pa po
Yung 15K every other day, grabe nakaka-touch. And I'm sure pag nakita to ni Kim and Paolo, may iyak talaga sila at matatouch sa mga ginagawa po ninyong pagsuporta. Samantalang next topic naman talakayin naman natin ang tungkol dito sa pagbuhos po ng suporta or saklolo kay Chinita Princess. Dahil nga dyan, tila baga nag-back out na daw po ang mga kalaban na tumutuligsa kay Chinita Princess. So narito po mga kakimpaw, yung ilan sa mga talaga namang naging statement po ng mga Kimpaw fans sa pagbatikos kay Chinita Princess. Sabi nga dito, age has never defined maturity and Kim Chu is a beautiful reminder of that. Despite being younger, she consistently chooses grace, kindness, and the courage to be the bigger person. Even when speaking difficult truths, she does so with compassion, a quiet strength that deserve admiration. This is the one and the only Princess Chinita and syempre with Paolo. Sabi pa ng isa dito, in general naman yung statement, walang name drop pumutak. So inaamin niya na kasama siya doon. More than enough pa ata sa pang-araw-araw na needs na kapag patapos pa nga ng anak sa ganyang klase ng trabaho. Pasalamat talaga kay Kim Chu, dami niya talagang natutulungan. So nag-react po di OG Diaz mga kakimpaw sa sinabing yon ni Chinita Princess, 'di ba? So natalakay na po natin 'yan sa previous update natin, yung naging statement po doon ni OG Diaz na dapat daw po'y magpasalamat pa sa kanya itong mga artista. Sabi niya nga po mga kakimpaw sa mga hindi po nakapanood ng previous update natin, sabi po ni OJ Diaz, salamat po nakatulong din tayo para makaangat ang isang artista sa mga panahong kailangan nilang makilala at sumikat at ma-monetize ang career. O diba, bardagulan sila mga kakimpaw. Sa mundo po ng social media, medyo nakakaloka mga kakimpaw dahil talaga namang parehas palaban ang isa't isa. Pero si Kim Chu ang dami pong nakasuporta sa kanya, ang dami pong sumasaklolo at ang dami pong nagko-comfort. Nakakaiyak po yung pagsuporta po nila kay Chinita Princess. Kaya lalo po siyang tumatapang Ang dami niya pong kakampi dito sa social media. And syempre, hindi naman mawawalan din ng kakampi itong side po ni OG Diaz, mga kakimpaw. Pero syempre, kung palakasan lang din naman po ng kakampi, syempre si Kim Chu po ang mas malakas ang mga backup. Sabi pa ng isa dito, it is genuinely embarrassing to see you act as if she owes you respect when your entire platforms is built on nothing but bashing her. You can spend every day trying to tear Kim Chu down and then turn around demanding courtesy the moment she ignores you or calls out your behavior. Respect is earned, not owed, to accounts that rely on targeted negativity just to trigger an algorithm and cash a monetization check. You're actively exploiting her name for views, yet you have the audacity to play the victim when the narrative doesn't favor you. If you want to be treated with dignity and start by finding a content strategy that doesn't involve riding her coattails for clout. So ayan po, ilan lamang yan sa mga talaga namang umulan at rumaragas ang mga komento at post ng mga Kimpaw fans para po ipagtanggol at sakluluhan po si Chinita Princess sa ginagawa pong pambabati ko sa kanya sa mundo ng social media. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.